Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayon sa NTV NLE ng ikatlong baitang. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pagtukoy sa tayutay na pagmamalabis o hyperbole, ikalawang markahan, ikawalong linggo. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang natutukoy ang kahulugan ng pagmamalabis o hyperbole at ang mga halimbawa nito. Bago tayo magpatuloy, magbalik-aral muna tayo. Piliin ang ginamit na personifikasyon o pagsasatao sa bawat pangungusap. Bilang isa, sumasayaw ang mga damo sa pagkanta ng hangin. Ang tamang sagot, sumasayaw ang mga damo, pagkanta ng hangin. Bilang dalawa, nakangiti ang buwan pag ikaw ay nasa aking tabi. Ang tamang sagot ay nakangiti ang buwan. Bilang tatlo, parang nagalit ang lupa sa lakas ng paggalaw nito. Ang tamang sagot ay nagalit ang lupa. Bilang apat, lumilipad ang oras kapag kasama ko ang taong mahal ko. Ang tamang sagot ay lumilipad ang oras. Bilang lima, sa pagbuhos ng malakas na ulan ay umiyak ang langit. Ang tamang sagot ay umiyak ang langit. Magaling mga bata! Tumambad sa kanya ang gabundok na papel sa mesa. Maaari kayang umabot ng gabundok ang mga papel? Kung ang sagot ninyo ay hindi, tama kayo. Hindi pwedeng umabot ng isang bundok ang mga papel na nasa lamesa lamang. Ang ibig sabihin lamang ng gabundok ay ang naipong mga papel o trabaho na dapat tapusin. Dahil sa sobrang gutom, kaya niyang kumain ng isang buong baka. Ang ibig sabihin nito ay gutom na ang bata. Linisan mo nga ang iyong silid ng 1,000,000 ulit. Napakarumi na nito, baka magkasakit ka sa alikabok. Ang ibig sabihin nito ay linisin ng mabuti ang kanyang silid. Mukhang tingting ka na sa kapayatan. Kumain ka ng masusustansyang prutas at gulay. Ang ibig sabihin nito ay sobra ang kanyang payat. Gabundok na papel, kaya niyang kumain ng isang buong baka, 1,000,000 ulit, tingting ka na sa kapayatan. Ang mga salitang ito ay kalabisan sa tunay na nais iparating. Nais lamang ipahayag o ipakahulugan na labis o higit ito sa inaasahan o normal na kalagayan. Halimbawa, ang isang bata na sobrang payat ng katawan ay inilarawan na tingting sa kapayatan. Nangangahulugan ito na labis ang nipis ng katawan ngunit pinasidhi lamang ng ekspresyon. Sa makatwid, ang pagmamalabis ay pahayag tungkol sa isang bagay o kaisipan na kadalasan nga ay malayo sa aktwal o sa katotohanan. Para mapalawig palalo ang inyong mga kaalaman, halina at sagutin ang mga gawain. Gawain bilang isa. Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Si Luis. Malalim na ang gabi, ngunit gising pa rin si Luis. Ang katabi niyang bentilador ay tila bumubulong.
lumilikha ng ingay na kinainisan na rin ni Luis dahil para bang nagdaragdag pa ito ng pasakit para sa kanya. Sinindihan niya ang ilaw sa silid at agad na tumambad sa kanya ang gabundok na papel sa kanyang mesa na tila nakikipagtitigan pa sa kanya. Umupo siya sa silya at sinimulan niyang isa-isahin ang bawat piraso ng papel. Kinaumagahan, maaga pa'y bumangon na si Luis. Dahil kulang pa sa oras ang kanyang pagtulog, pakiramdam niya'y isang napakalaking bato ng kanyang ulo na parang nakalubog sa maputik na tubig. Tanging ang mainit na tubig pampaligo lamang ang nakatulong sa kanyang makabalik sa kanyang diwa. Nagmano na siya sa kanyang nanay na siya namang nagwikang, "Kaya mo iyan anak, gagabayan ka ng Diyos." Ilang sandali pa, nasa loob na ng malawak na silid si Luis. Sinimulan na ring ipamahagi ng guro ang mga papel sa pagsusulit. Dinig ni Luis ang pagtambol ng kanyang puso, nakabibinging pagdagundong. Taimtim na bumulong si Luis ng panalangin, sa kaniya kinuha ang kanyang lapis. Nang sinimulan niyang buklatin ang mga pahina ng pagsusulit, naramdaman niyang binibigyan siya ng lakas ng loob ng mga ito. Unti-unting naalala niya sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang mga binasa at pinag-aralan sa loob ng ilang buwan na paghahanda. Sa paglipas ng ilang oras, walang sinuman sa silid ang natinag at gumawa ng kahit na kaunting kaluskos ng ingay man lamang. Maya-maya pa, isa-isa nang ipinapasa ng mga mag-aaral ang kani-kaniyang papel sa guro. Ginamit naman ni Luis ang ilang nalalabing minuto upang tiyakin na nakasagot siya sa bawat tanong. Bilang isa, tungkol kanino ang nabasang salaysay? Ang tamang sagot ay Luis. Bilang dalawa, ano ang ginawa niya bilang paghahanda para sa kanyang pagsusulit? Nagsipag sa pag-aaral, nagpuyat sa pagbabasa. Bilang tatlo, ano ang ginawa ni Luis bago niya sinimulang sagutin ang pagsusulit? Ang tamang sagot, taimtim na bumulong ng panalangin. Bilang apat, ano kaya ang naging damdamin ni Luis pagkatapos niyang sagutin ang pagsusulit? Ang tamang sagot ay masaya, maluwag sa pakiramdam. Bilang 5, alin sa mga nilalaman ang halimbawa ng pagmamalabis? Ang tamang sagot ay gabundok na papel, napakalaking bato, nakabibinging pagdagundong. Gawain bilang 2, piliin ang pagmamalabis na ginamit sa bawat pangungusap sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Bilang 1, susungkitin ko ang mga bituin sa kalangitan, mapasaya ko lamang sina tatay at nanay. Ang tamang sagot ay susungkitin ko ang mga bituin. Bilang 2, ang pagmamahal ng magulang ay abot hanggang langit. Ang tamang sagot ay abot hanggang langit. Bilang 3, bumaha ng dugo sa lansangan dahil sa nangyaring banggaan ng mga sasakyan.
Ang tamang sagot ay bumaha ng dugo. Bilang 4, mas malaki pa sa mundo ang utak ni Jose sa lawak ng kanyang kaalaman. Ang tamang sagot ay mas malaki pa sa mundo. Bilang 5, matulin pa sa kidlat ang pagtakbo ni Mike ng lumindol. Ang tamang sagot ay matulin pa sa kidlat. Gawain bilang 3, tukuyin kung gumamit ng pagmamalabis sa bawat pangungusap. Lagyan ng check kung oo at X naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Bilang 1, nasa kanya na ang lahat ng kayamanan sa mundo. Wala na siyang ibang mahihiling pa. Ang tamang sagot ay check. Bilang 2, isang track sa dami ang kailangan kong basahin. Ang tamang sagot ay check. Bilang 3, kumikindat-kindat sa akin ang mga bituin sa kalangitan. Ang tamang sagot ay X. Bilang 4, susuungin ko ang apoy, maabot ko lamang ang aking pangarap sa buhay. Ang tamang sagot ay check. Bilang 5, sa sobrang init sa labas ay maaari nang makapagluto ng itlog. Ang tamang sagot ay check. Tandaan, ang pagmamalabis o hyperbole ay tayutay na nagpapahayag ng masidhing kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan at katangian. Pagtataya, piliin ang nais ipakahulugan ng mga sumusunod na pagmamalabis sa bawat pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Bilang 1, namuti na ang buhok ni Jane sa paghihintay kay Sarah. A. Matagal na naghintay si Jane kay Sarah. B. Tumanda na si Jane sa paghihintay kay Sarah. Bilang 2, abot langit ang pagmamahal niya sa kanyang kaibigan. A. Mahal na mahal niya ang kanyang kaibigan. B. Hindi niya kayang mahalin ang kaibigan. Bilang 3, bumabaha ng tulong sa lugar na sinalanta ng bagyo. Kabi-kabila ang mga pagkain at mga damit na ipinamimigay. A. Walang tumulong sa mga biktima ng bagyo. B. Maraming tumulong sa mga biktima ng bagyo. Bilang 4, pasan-pasan ko ang daigdig. A. Binubuhat ko ang mundo. B. Marami na akong problemang kinakaharap sa buhay. Bilang 5, umuusok ang ilong ni Rowell sa galit. A. Galit na galit si Rowell. B. May sakit sa ilong si Rowell. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, A. Bilang 2, A. Bilang 3, B. Bilang 4, B. At bilang 5, A. Mahusay mga bata!
Para sa inyong performance task sa MTB, sumulat ng 5 pangungusap gamit ang tayutay na pagmamalabis. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli.